maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBT rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa, ang buhay ko sa bayan ay tataya. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, huling araw sa buwan ng Nobyembre. Ngayon po ay ika-158 na kaarawan ng ama ng Katipunan, si Gat Andres Bonifacio. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama, kasama si Jigger dito sa ating technical side. May mga ilan po tayong panauhin mula po sa NCRPO at ang KK.Dot, no? Muli sa ngalan po ng Lingkod Bayan Media Action Group in partnership with Marikina Police Station. Ito po ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Siyempre, kasama ang aking partner, magandang tanghali sa iyo, Kaagapay Julius. At kasama natin ang Chief of Police ng Marikina City Police Station, sa katauhan po ni Police Colonel Benliner Kapili. Partner, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, partner. At syempre, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tagapakinig at tagasubaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Syempre, partner, gusto ko ring batiin, no, ng ika-158 birth anniversary ang ating minamahal na bayaning si Gat Andres Bonifacio, ang ama ng revolusyon sa Pilipinas. Kaya ngayon nga, sabi mo nga, partner, holiday, Bonifacio Day. Partner, binabati natin ang ating ama ng pambansang pulisya ng Pilipinas, Police Major General Leonardo B. Carlos, at gayon din ang aming ama sa NCRPO, si Police Major General Vicente Dupa Danao Jr., at ang aming minamahal na District Director, si Police Brigadier General Orlando Oyebra Jr. Siyempre, partner, nais nating batiin ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa pangunguna ng ating minamahal na punong lungsod, ang napakasipag at walang pagod sa paghahatid ng serbisyo sa Marikenyo, si Mayor Marcelino Marcy Teodoro. Siyempre, ganoon din sa lahat ng ating kapulisan at lalong-lalo na sa mga pulis natin dito sa Marikina City Police. Kaya muli po, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng ating programa upang maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, kasama nga po ng ating mga giliw na panauhin sa tanghaling ito. Happy viewing, Ate Elsa. We have 5 minutes after 12 o'clock. Maaari niyo po kaming pakinggan, mapanood sa FB Live ng DWBL live streaming. Nasa YouTube din po kami. At sa talapihitan sa inyong radyo, 1242 kHz DWBL. Bago tayo magtuloy-tuloy, for the first time,
nais nating batiin ang lahat ng substation commanders ng Marikina City Police Station. The last time I only mentioned their substation numbers, but this time I would like to ika nga kasi holiday po ngayon, and yet nagtatrabaho pa rin po ang ating mga kapulisan para po sa seguridad ng ating mga kababayan. So for Police Substation 1, Police Lieutenant A. Aaron Gardon. Police Substation 2, Marikina City Police Station, Police Lieutenant Erickson Balte. Police Substation 3, Police Lieutenant Gilbert Bruan. Substation 4, Police Lieutenant David Unciano. Substation 5, Police Lieutenant Darwin Boyser. Substation 6, none other than my co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste. Substation 7, Police Lieutenant Mark Anthony Cervantes. And Substation 8, Police Lieutenant Bon Ian Olivar. Siyempre, headed by the Chief of Police, Police Colonel Benliner Capili. Nais din natin i-acknowledge ang kaagapay kaagapay team. Siyempre, si Police Lieutenant Colonel Anthony Cantang, ang ating Assistant COP for Admin. At ang ating ako po, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro. So tuloy-tuloy po tayo, isang oras po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Sabi nga, on the 158th na birthday o kaarawan ng ama ng Katipunan, si Gat Andres Bonifacio, nananatiling buhay. Ang katapang ipinakita ni Gat Andres Bonifacio bilang tigapagtanggol ng kalayaan ng ating bansa. Siyempre, maraming salamat sa aking pilot, kay Corporal Mark Clado, gayon din kay Corporal Robin Barameda. Thank you very much. I arrived safely and on time. So this time, atin na pong ihatid ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Ginang binugbog ng kanyang kinakasama, suspect arestado. Ang detalye ihatid mo, Corporal Pati. Isang ginang ang binugbog ng kanyang kinakasama noong ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan matapos nitong hampasin ng tubo ang motorsiklo na pag-aari ng suspect. Bago ang nasabing insidente, naunang nalaman ng ginang ang pambababae ng suspect kung saan ay gusto na nitong makipaghiwalay. Sa puot na nararamdaman ng ginang, nagawa nitong hampasin ng tubo ang motorsiklo na siya namang nagtulak sa suspect upang bugbugin ang ginang. Sa tulong na rin ng mga barangay tanod ng Barangay Nangka, agad dumulog sa himpilan ng Substation 5 ng Marikina City Police Station ang ginang. Agarang nadakip ang suspect na kinilalang si Marlon Baybayon, 45 taong gulang, isang company driver at nakatira sa Barangay Nangka, Marikina City. Siya ngayon ay nahaharap sa paglabag sa Republic Act 9262 at kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si Kaagapay Chris Pati. Humigit kumulang 400,000 na halaga ng shabu na sabat sa pinaigting na anti-drug operations ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo, Corporal Barameda. Matagumpay na naaresto ang 3 sospek sa pagtutulak at paggamit ng ipinagbabawal na droga o mas kilala sa tawag na shabu. Ito ay matapos magsagawa ng bypass operation ng pagnagsanib na pwersa ng Station Drug Enforcement Unit na pinangunahan ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr., Station Intelligence Section, na pinangunahan naman ni Police Lieutenant Ramiel Soriano at Substation 2 na sa pangunguna naman ni Police Lieutenant Aaron Gardon. Ayon sa report, napagbilan ng pulis na umaktong pusher buyer ang mga suspect na ipinagbabawal na droga pasado alas 6 ng hapon noong ika-23 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa kanto ng Diego Silang Street at Corner B, Santa Ana, Barangay San Roque, lungsod ng Marikina.
Kinilala naman ng mga suspect na sina Angelica de la Cruz alias Ate, Dindo Calzada alias Dindo at John Patrick Conde alias Bangaw. Tinataya namang higit sa 180,000 halaga ng shabu ang nasabat sa mga suspect. Kasalukuyan naman silang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Isa pa ring bypass operation ay sinagawa ng Marikina Station Drug Enforcement Unit at matagumpay na naaresto ang suspect na kinilalang si Reynan Bangon alias Kuya sa kahabaan ng Golden Valley Street, Barangay Malanday, lungsod ng Marikina. Pasado alas 3 ng hapon noong ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan, ito ay matapos na mapagbilhan ng pulis na umaktong pusher buyer ang mga suspect ng ipinagbabawal na droga o shabu. Agad namang naaresto ang suspect at na-recover mula sa kanyang pangangalaga ang higit sa 170,000 halaga ng shabu. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Lalaki arestado matapos mangmolestya ng menor de edad. Ang detalye ihatid mo, Corporal Pati. Arestado ang isang lalaki na kinilalang si Eugene Malaay, 24 na taong gulang, isang rider, may kinakasama at kasalukuyang nakatira sa Barangay Malanday, Syudad ng Marikina. Matapos molestya ng menor de edad na itatago sa pangalang KS, 13 taong gulang at isang estudyante. Ayon sa biktima, habang natutulog siya noong madaling araw ng Nobyembre 24, taong kasalukuyan, naramdaman niya ang sospek na hinawakan ang kanyang masiselang bahagi sa taas at baba ng kanyang katawan. Hindi agad nakapagsumbong ang biktima sa takot sa sospek, kaya hapon ng nasabing petsa nalaman ng lola ng biktima ang nangyari. Dito na sila nagpasyang dumulog sa himpilan ng Substation 4 ng Marikina City Police Station. Agad inaksyonan ng kapulisan ang nasabing sumbong at agad na aresto ang sospek na kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat. Ito si kaagapay Chris Pati. Paul Dapper arestado sa pinaigting na operasyon ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo, Corporal Robin. Simulog siya ang biktima ng robbery snatching sa kahabaan ng Acacia Street, Libis, Bolelac, Barangay Malanday, lungsod ng Marikina. Ayon sa biktima, nangyari ang krimen dakong alas 9 ng umaga noong ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan habang gamit nito ang kanyang cellphone na may modelong Xiaomi Redmi 6A nang bigla na lamang persahang hinablot ng kawatan ng kanyang cellphone. Matapos ito ay agad niyang inireport ang naturang pangyayari sa otoridad at agarang nagsagawa ng follow-up operation na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect na kinilalang si Alexander Ramos, 43 taong gulang at residente ng Pilipina Village, Barangay Malanday. Na-recover naman sa kanyang pangangalaga ang nakaw na cellphone at isang patalim na hinihinalang ginagamit ng suspect sa paggawa ng krimen at isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Kasong robbery is snatching, batas pambansa bilang number 6 at RA 9165 ang kinakaharap ng suspect na kasalukuyang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Dalawang notorious na robbery snatcher na ng biktima sa Marikina, Pasig at probinsya ng Rizal, tiklo ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo, Corporal Barameda. Matagumpay na naaresto ang dalawang notorious na suspect na sangkot sa mga serye ng holdapan at snatching sa lungsod ng Marikina, Pasig at probinsya ng Rizal. Ito ay dahil sa pinaigting na anti-criminality operation ng Marikina PNP na pinangunahan ni Police Lieutenant Michael Mase, Duty Officer at Deputy Chief ng SIDMS. Habang nagsasagawa ng validation sa kahabaan ng Sangyungko Street, Barangay Santa Elena, lungsod ng Marikina, ng kanilang maispata ng dalawang lalaki habang gamit ang motorsiklong tumutugma sa description ng Tactical Operation Center o STOC na ginamit ng mga suspect sa pagsagawa ng krimen. Agad namang pinahinto ang motorsiklo sa kadahilanang walang nakakabit na plaka. Bineripika din ang papeles ng motor at napag-alamang walang dokumento ang naturang motorsiklo nang dalhin sa impilan ng pilisya. Dito na napag-alaman ng otoridad na sila pala ay mga suspect sa serye ng pang-hold up at snatching. Kinilala naman ng mga suspect na sina Ace Daludado, 34 na taong gulang at residente ng San Isidro, Antipolo City, at John Ralph Santos, 35 taong gulang at residente din ng San Isidro, Antipolo City. Ayon sa report, pangunahing binibiktima ng mga suspect ang mga residente at trabahante ng mga establishmento na malapit sa syudad.
Isa na dito ang JNCI Printing Shop na matatagpuan sa Concepcion 1, lungsod ng Marikina, at mga sari-sari store sa Barangay Parang at Barangay Marikina Heights. Kasong robbery naman ang kinakaharap ng mga suspect na kasalukuyang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Oplan Bandilyo, anunsyo publiko. Hitid mo, Corporal Pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan ang maging biktima ng gaya ng mga sumusunod: akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para naman po sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chris Pati. At yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Hinatid po ni Corporal Barameda and then ni Corporal Pati. And this time, nais po naman natin na hingin ang mga updates ng accomplishments, programs, projects na pinagkakaabalahan po ng Marikina City Police Station under the leadership of Police Colonel Benliner Capili. Partner? Yes, partner. Para naman sa activities and programs ng Marikina City Police Station sa nagdaang linggo, last November 25 po ay nagtapos na ang first batch ng ating Marikina officers sa kanilang anger management seminar na pinasinayaan po ng ating Bless Our Cup sa pangunguna ni Pastor Titus Del Rosario. At noon naman po November 26 and 27 ay dinaos po sa Parang Elementary School, Marikina City, ang NAPOLCOM PNP Entrance and Promotional Exam, kung saan po ang mga Marikina City Police Station personnel po natin ay nagsilbi rin pong mga proctor. At bukod po dyan, ang atin din pong mga kapulisan ang siyang nagpanatili ng kaayusan at seguridad sa nasabing eksaminasyon. At panghuli po ay ang muli naming pagdaraos ng ating National Children's Month, na kung saan po ay naghandog po tayo sa mga mumunting mga bata ng mga ilang mga maliliit na bagay upang maghatid ng ngiti at saya sa kanila. Ito po yung mga minamahal na anak ng ating mga kapulisan dito sa Marikina, kung saan po ito ay pinangunahan po ng ating Chief of Police, na si Police Colonel Benliner Capili. Katuwang po yung mga ilang mga NGOs na siyang sumuporta po at naging kaisa natin sa programang ito. So yan lang muna, partner, para sa Marikina City Police Station. Okay, binabati natin ang isang magandang tanghali. Si Attorney Eric Valero, no? Legal ng LTFRB, ganyan din kay Attorney Visconde. Sa magandang tanghali po sa ama ng Marikina, si Honorable Marcelino Chodoro. Yung WCPD ng Marikina, magandang tanghali. Gayun din kay Sir Aquilesa. At napakapalad po natin, ano? We have 20 minutes after 12 o'clock. Partner. Yes, partner. Mukhang nariyan na yung ating mga bisita. Okay. PNPA class of 1998, Kabalikat, known for his dub as Manong Police, awarded as Best Regional Operational Support Unit for year 2020 during his stint as Chief Regional Anti-Cybercrime Unit for a
and also awarded as Best Senior PCO for Operations, saying, "Our country needs men whose ambitions are not confined to their own unselfish desires, who do not believe that shrewdness, cunning, and hard-headedness are the best qualities for winning success." We have with us none other than Police Colonel Julius C. Suriben, Regional Community Affairs Chief, NCRPO. Magandang tanghali po, sir. Good afternoon po sa lahat ng listeners ng PWBL, sa ating kapulisan, lalong-lalo po sa Marikina City Police Station sa pangunguna ni aking idol, si Colonel Denliner Kapilig, ang aking classmate sa DAP noong 2016. So, magandang araw po sa ating listeners, lalo na po sa buong team NCRPO sa pangunguna ni Police Major General Vicente Dupadanao Jr., ang manong enteng at general ng mamamayang Pilipino. So, good afternoon, sir. Sa mga mamamayang Pilipino o sambayan ng Pilipino, lalo na po sa ating Kamaynilaan, magandang hapon po sa ating lahat. Sir Julius, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang maging panauhin po namin dito sa aming programang Lingkod po ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Sabi ko nga po kay partner, talagang napakapalad namin at naging panauhin namin kayo ngayon. Magkapangalan kayo, partner, ni Colonel. Opo, partner. Oo nga, basta Julius, copy yan. Yes, sir. Alam mo, partner, saludo kami dyan kay Sir Julius. Na talagang isa sa mga idol namin, sa mga senior police officer namin dito sa NCRPO. Dahil patuloy dyan talaga yung mga parangal at pagkilala kay Sir pagdating sa pagsiservisyo sa ating publiko at sa ating bayan. Kaya Sir, maraming salamat po Sir sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin. Sir, umpisa ko na po yung question ko po Sir sa inyo. No? Sir, gusto po namin malaman kung gaano po ba kahalaga yung ginagampanan na papel ng ating Regional Community Affairs Development Division sa pagbuo po ng magandang relasyon ng pulis at ng komunidad, Sir. Oo nga, no? Sa PNP, meron kasi tayong tinatawag na Regional Community Affairs and Development Division sa mga regional offices. Sa national, yan yung Directorate for Police Community Relations. Ngayon, ang role ng ARCAD o yung Community Affairs and Development Division ay napakahalaga. Kasi nga po, di ba, ang sabi nga ni Phil, these are the public and the public. Sabihin, kami yung sa PCR o sa CAD, yung bridge ng mamamayan upang sa ganun kapisan natin, yung gobyerno natin at yung mamamayan ay magsama-sama sa pagsugpo ng krimen, sa pagpapanatili ng kaayusan, at sa lahat ng mga inisyatibo para mas masiguro natin na maayos ang ating Pilipinas at nang sa ganun ay ang mga development projects o ang mga gustong serbisyo na ibigay ng ating gobyerno ay makakarating sa ating mamamayan na wala silang iniisip na kapahamakan. So yun, napaka-vital ang role ng Community Affairs and Development Division. Parang sa ganun magkaroon ng magandang ugnayan ng komunidad at kami rin kasi yung parang mouthpiece ng PNP upang ipaabot sa kanila ang mga kaalaman para maiwasan ang anumang krimen o anumang sakuna. Ang dami actually ang Community Division. Saka yun, nag-evolve. Kung makita nyo, pati mga livelihood programs, division. Tinutulungan natin ang mga urban natin upang sa ganun ay maging mas productivity sila sa ating business. Marami varied role, pero kahit ganun kalawak ang kanyang saklaw, kinakaya po yan ng Team NCRPO dahil nga sa pagkakaisa ng kanyang mga tauhan sa pangunguna ng ating division at yung partisipasyon ng mamamayan na lalong nagpapalakas sa atin.
Tama po, sir. Napakaganda po, sir, no? Kung mapapasin talaga, sir, natin ngayon, ang PNP talagang more on community policing na, sir, no? Yes. Sir, ano-ano naman po yung mga programa natin na may kinalaman po sa paghubog ng isang tahimik, maayos at progresibong komunidad, sir? Alam ko, sir, marami tayo niyan, mga programa natin dyan, sir. Oo, marami tayong programa ngayon, no? Actually, sa national level na pinopromote na yun yung advocacy support group, di ba? Yung para masiguro na ma-organize natin maigi yung community para magkaroon ng katuwang ang PNP sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa ating tungkulin. Kasi yun nga, sabi nga natin kanina, pag nagsama yung mamamayan at lalong mas marami tayong magagawa at mas ligtas ang ating komunidad. Pangalawa dyan, sa NCRPO nga, meron tayong programang Protect Wagon kung saan ang Marikina ay ginagawa nito. Kung saan yung mga force multipliers ay turuan natin ng karampatang training para na sa ganon, mas galing sila sa pagpapatupad ng kanilang aside from that, meron tayong mga programa din sa kabataan, yung leadership development. Sa ngayon, ginagamit natin yung PDAT natin, kabataan. September 3, 4, and 5, meron tayong youth leadership program dito sa partners ng RT. Ito naman para mas na ipamulat natin sa ating mga kabataan ang kanila na nasasakupan upang sa ganun sa tagil lang maroon na sense of responsibility at yung pagiging responsable nila na mamaya ay masishare nila sa mga mas nakakabati ng ating bansa. Sila na rin yung mga magiging balang araw o magguro. So, yan, isang programa ulit yan na ating sa NCRPO. Meron din tayong programa sa Urban Poor ngayon, yung simula ng isang bagong oportunidad sa lipunan, Project Cibol. Actually, ngayon kasalukuyan, may event ka ito, Cibol program din. Yung mga dating nagrarally, kalansangan, yinakap natin sila at kasama natin ngayon dito sa NCRPO para maibahagi ang samot-saring serbisyo ng ating mamayan. Kagaya ng pakikipag-partner sa atin ng TESDA, DOLE, DSTV, DOST, Red Cross nandito pa kasi meron silang programa din na nagbibigay ng libreng flu vaccine kung magdo-donate ka ng dugo. Nandito rin ang ating mga kapulisan, yung mga serbisyo karaban natin, yung RDMU natin, namimigay ng libreng vaccine ngayon sa COVID, namimigay din sila ng libreng anti-flu vaccine. Nandyan din yung DLG natin na tumutulong sa NCRPO para yung programa natin sa mga kababayan nating mahirap ay mas mabigyan ng pansin at maibigay natin yung hinahanap nila na matagal, yung mabilisan at maayos na serbisyo ng pamahalaan para sa kanila. Isa pa dyan na programa rin natin, meron din tayong program sa pulis, yung mga kapatid din nating mga Muslim, ay nakikipag-ugnayan din tayo sa kanila para makita din ano yung mga concerns nila, ano yung mga dapat nating pagtuunan na pansin upang sa ganun maprotektahan din yung kanilang mga gawain araw-araw. Lalo't karamihan sa ating mga kapatid na Muslim sa Kamaynilaan ay nagnenegosyo. So yun yung mga tinitigan natin, kaya pinapaging natin yung ugnayan. At ganoon din sa kampanya natin, Love Kriminalidad, Illegal na Droga, Terrorismo. Ganoon din sa sa LGBTQIA plus sector, lang parang napuputol sa isang dialogo. Okay, atin pong itutuloy ang ating panayam sa ating Regional Community Affairs Development Division Chief, pagkaraan po ng ating station ID. Hello. Station ID on tayo, sir. Babalik kami, sir. Babalik kami sa sir.
station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng TWPL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Yes, sir. Partner, Okay. siguro naman na rin... 30 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama pa rin po natin ang aking partner, si kabilang linya pa rin natin ang butihing Chief ng Regional Community Affairs Development Division sa katauhan po ni Police Colonel Julius C. Suriben. Muli po, magandang tanghali po, Police Colonel Suriben. Partner, narinig mo naman ha, napakadami talagang programa ng ating ARCAD sa pamumuno ni Sir Julius Suriben, no? Gusto nga natin tanungin kay Sir kung Sir, nakakapagpahinga pa po ba kayo? O talagang or mas maganda sabihin, Sir, na bawal na lang talaga mapagod ngayon sa atin sa kapulisan? Hindi naman. Alam Ang dami nyo, ng activity, Sir. alam nyo, ang sa amin, pag nakita mo na yung mga ngiti ng mga tao, Yun, natutunan tama, na. Sir. Sapat na yon na pinga namin. Parang yun na yung nagpapalakas sa atin. At nawawala Tama, yung Sir. mga Napakaganda pagod. po nun. Pag nakita mo yung mga tao na natulungan mo, mas Natutulungan, umiiyak Sir. yan. Pero makikita mo dahil yung iyak nila naman ay iyak ng tuwa. Okay na tayo doon. Nawawala lahat. Tama po, Sir. Sir, pagdating naman po, Sir, sa sa ating mga kapulisan, Sir, ano po ba yung gusto niyong sabihin o ipaalala sa ating kapulisan na upang lalo pa po natin na mapaigting at maipadama sa komunidad natin yung ating presensya, Sir? Oo. Ang importante dyan sa ating mga kapwa na pulis, no? Maging ehemplo tayo sa mamamayan palagi. Sabi nga ng ating RD, ang isang pulis dapat example sa kanyang nasasakupan, responsable sa kanyang gawain, at accountable sa lahat ng kanyang gawain sa komunidad. Kasi pag ikaw ay isang ehemplo sa iyong komunidad, susundin ka kung may mga gusto kang ipatupad sa iyong tungkulin. So we must earn respect first bago tayo mas epektibo na magpapatupad ng ating tungkulin. Kaya inihikayat ka natin na palagi, no? Ang kapulisan na yung tama lang palagi ang gawin natin. Kaya nga meron tayong mga, of course, may mga pulis din tayo minsan na na-involve sa hindi kanais-nais na gawain. Pero nakokorek naman sila. At hindi naman lahat, hindi napakaliit lang na porsyento yan yung mga na-involve sa mga hindi magaganda gawain. Pero sa pamamagitan ng ating mga commanders on the ground, ang ating partners my brothers keepers, kagaya ng paggagabay nila sa atin, sa ating squad, sa ating duty. So, may mga may mga interventions to correct these things. Kasi kailangan natin iayos yung imahe natin. Kailangan natin iayos yung pakikitungo natin sa tao. Kasi mas magiging effective tayo pag ganito. So, ipagpatuloy lang yung pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Bumaba po tayo sa kada barangay. Magpakita tayo sa ating mga barangay officials. Mag-attend tayo ng assembly meetings nila. Para nang sa ganun, may close interaction tayo. Mas nalalaman natin ang issues sa kada komunidad. Mas matutugunan natin ng tama ang kanilang mga hinaing o tuliranin. Nang sa ganun, mas ma-appreciate pa nila na si Manong Pulis pala
ang pulis pala natin ay madaling lapitan, maasahan, laging handa pag kailangan mo sila. Tama, sir. Kaya sir, talagang magandang talaga i-build natin, sir, yung magandang relasyon at maayos na komunikasyon sa ating mga komunidad, sir. Sir, alam natin, sir, na napakarami na ng mga programa na nailunsad ng PNP na may kinalaman po sa ating komunidad, no? Lalo na po nitong mga panahon ng pandemya. Sa pagbabalik normal po, sir, ng sitwasyon na ano po, sir, yung sa tingin nyo na mas higit na kailangan tutukan ng ating mga kapulisan ngayon, sir? Yun nga, kasi lumuwag tayo sa mga restrictions, no? Yung mga tao may pinapayagan na ang certain percentage ng isang tao na pupunta sa isang lugar, diba? Kagaya ng park, amusement park, yung mga malls natin. Ang siguro sa ating kapulisan ngayon, pati lang tayong gumawa ng awareness effort pa rin. Sa unang-una sa minimum health standard protocols pa rin tayo. So ipatupad sana natin yung pagpapaalala nila sa ating mga kababayan na maski lumuwag tayo, dapat nga mas alerto pa tayo. Dahil maluwag na tayo, hindi na natin alam kung sino yung may mga simptomas na may mga infected na wala namang simptomas. Kasi yun yung nakakatakot eh. May mga asymptomatic tayong tinatawag. Diba? So yun yung ipan pa rin natin na paggamit ng face mask sa mga lalo sa lugar na closed. So isa pa dapat yung makipag-ugnayan tayo sa ating mga barangay na hikayatin yung mga hindi pa nabakunahan na magpakuna para ma-join nila lalo yung bigay na kaluwagan yon lalo at Pasko. So dapat lahat tayo magpabakuna. Kaya nag-launch ating government ng National Vaccination Drive. Kung saan dito ngayon sa NCRPO, meron din tayong ongoing na vaccination drive. Para nang sa ganun, masiguro natin na lahat ng mga tao paglabas nila, masiguro na vaccinated. Kaakibat niyan sa gawing pagpapaalala at pagpapanatili ng awareness natin sa COVID, ay mas pinaigting na police visibility. Kasi alam naman natin ngayon, magpapasko na. So, kailangan ang ating kapulisan nasa kalsada nakikita, nasa mga mall nakikita. At hindi ka lang dapat nakikita. Dapat nararamdaman ka ng mga tao na may pulis sa kanilang tabi, may pulis sa paligid na nakahandang puprotekta sa kanila upang maisagawa nila ang kanilang mga gustong gawin na walang iniisip na katahamakan. So, yung kasi ang importante ngayon at kailangan maging alerto ang bawat isa. Although nandiyan ang pulis, paalalahanan pa rin natin ang mga kababayan natin na maging alerto din. Kasi hindi po lahat ng panahon o oras ay nakikita po tayo ng ating kapulisan. Kaya nga, in-encourage din natin yung mga force multipliers to help us also sa visibility on the ground. Kaya sa ganun, masiguro natin yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Tama, sir. Malaking bagay po talaga, sir, yung mga ating mga force multipliers, sir, at saka mga ilang advocacy group na naging katuwang po natin, sir, sa pagkapanatili, sir, ng katahimikan at kaisa sa ating komunidad. Yan din po, sir, yung mandato sa amin ng aming district director, sir, yung maximum police presence and response, sir, na kaya po yung ini-implement natin din dito sa Eastern Police District, sir. Sir, ano pa po yung mga gusto nyo, sir, iparating sa ating mga kababayan, sir, particular po dito sa NCR? Ano pa po ba yung pwede nilang asahan sa atin ng community bilang mga pulis nila na may malasakit sa kanila, sir? Opo. Ating mga kababayan, nais lang po namin ipapatid sa inyo na ang Team NCRPO kasama ang kanyang mga district police officers ay lagi nandyan sa inyo. Araw-araw po yan. Makikita nyo yung kapulisan. At ang kabili-bilinan nga ng ating regional director ay pasyalan ang bawat barangay. Pang sa ganun ay mas maramdaman ng mga tao ang ating presensya. Ngayon, mas paigtingin pa ng Team NCRPO ang anti-crime prevention efforts niya. Gawa nga ng marami tayong dapat magandaan. Magpapasko, dadami ang tao. Ang kwan kasi dyan, pag maraming activity ang tao, maraming tao sa labas, mas mataas din yung tendency na magkakaroon ng mga petty crimes o street crimes. So, yun yung isang pagtutuunan ng
pansin ng NCRPO ngayon para ma-prevent natin yung street crime. Yung mga negosyante din natin sa mga business establishment, huwag po kayo mag-alala, ang Team NCRPO may nakalatag din pong security preparations or security measures na i-implement upang masigurong maprotektahan din po ang inyong mga negosyo para ang mga tao o ang ekonomiya natin sa buong bansa ay maganda po ang pag-ikot o maganda ang pag-gulo niya. Pag magandang ekonomiya, mas maganda po ang buhay ng bawat tao sa ating bansa. So, yun po, asahan nyo po ng mas pinaigting na presensya ng inyong kapulisan ngayong Yuletide season. Diretso po yan hanggang po sa lampas ng Pasko dahil may traslasyon po tayo. Nakahanda po ang ating kapulisan na magbantay sa ating lahat at hindi lang yan. May susunod pa po tayong malakihang pinaghahandaan yung eleksyon po natin. So, ang PNP naman ay ngayon pa lang naghahanda na at handang-handa sa mga events na malalaki na ating hinaharap. So, ang key lang dyan is yung ang crime prevention, ang pagpapanatili ng kaayusan ay hindi lang po responsibilidad ng inyong kapulisan o ang inyong gobyerno. Ito po ay responsibilidad ng bawat mama Pilipino. Kasi ang kaisipan nung una, ang sinabi, role yan ng gobyerno, role ng pulis. Pero hindi po. Lahat po tayo dapat ay may role na maging siguruhin na ang ating komunidad ay tahimik at payapa para mas maganda po ang buhay nating lahat. Ganda nun, sir. Partner, baka may gusto kang idagdag kay sir na katanungan na. Nakita mo naman, punong-puno si sir ng impormasyon na binigay sa atin. Oo, partner. partner. Nais ko lang iparating kay Police Colonel Suriben, Tulad po ng paulit-ulit ko nga sinasabi, Colonel, ang ating kapulisan ngayon ay hindi katulad nung unang panahon na ang pinangangalagaan lamang ay ang ating seguridad. Ngayon, bukod sa ating seguridad, ating kapakanan, ating pamumuhay, ating moral values, higit sa lahat ng ating kalusugan. Maraming salamat po sa ating mga kapulisan at sa lahat ng mga otoridad na nangangalaga sa amin. So with that, Colonel, tulad po ng binanggit nyo kanina, ang itinatanim nyo sa puso ng bawat isa, lalo higit po sa mga kabataan na kung saan po ay naipapamulat sa kanila noong unang panahon, nakatakutan ng ating mga otoridad, ginagawang pampatulog, ginagawang panakot pag ayaw pumasok sa school. But now, each and every one of us ay inspirado kapag nakakakita ng ating mga kapulisan. Saludo po kami, and this time siguro we will be asking for yung mga messages coming from the National Capital Region Office, the Police Colonel Julius Suriben. Magandang tanghali po. Nais po namin kayong hingan ng inyong mensahe para po sa ating mga kababayang Pilipino. Yes, unang-una maraming salamat po sa DWBL, ma'am, tapos sa ating magigiting na kapulisan na Marikina, headed by Colonel Criste, si Lieutenant Criste at saka si Colonel Kapiling. Maraming salamat sa inyo sa oportunidad na to na makapagsalita rin at maere ang ating mga programa ng NCRPO. So bago po ako magpaalam din, nagpapasalamat po tayo sa sambayan ng Pilipino, lalo na po sa mga mamamayan ng National Capital Region sa pakikipagtulungan sa inyong kapulisan. Hindi po namin nagawa ang aming mga achievements, hindi po namin nakamit kung ano man ang aming mga na-achieve lately, kagaya nung pagkilala sa NCRPO bilang isa sa may pinakamagandang community and service-oriented policing program ng buong PNP, kung hindi po dahil sa inyong tulong sa aming lahat. At syempre, ang inspired po yung kapulisan magtrabaho dahil po nakikita namin ang suporta o buhos ng suporta galing po sa inyong lahat. So, in behalf of the Regional Director of
Team or NCRPO, ang aming Manong Enteng, Your General Vicente Padanao Jr. Maraming salamat po. Mag-ingat lang po tayo. Pag kayo po ay may mga suliranin, may mga problema, o may mga gustong idulog sa amin, maski hindi namin concern, handang-handa po ang inyong PNP upang tulungan kayo. 24/7 po yan. Alam po yan ni Lieutenant Criste na kami, walang oras. Basta kailangan nyo kami, nandyan kami, anytime, anywhere po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Colonel Suriben. Sa amin po ang Okay. karangalan. Okay, maraming salamat po sa ating nakapanayam, panauhin, Police Colonel Julius Suriben, Chief Regional Community Affairs Development Division, National Capital Region Police Office. Magandang Partner, tanghali. binabati din natin ang STOC led by Police Captain Kabagi at ang Magandang ating warrant tanghali. team. Yes, partner. Magandang tanghali po sa ating COP. We have 45 minutes after 12 o'clock. And this time, habang inantabayanan po natin, ang si Mr. Errol Teves, Kabataan kontra Droga at Terorismo. Yan po yung KK no? Ng Eastern Police District. Pero ang KK po, Kabataan kontra Droga at Terorismo, ay sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas, ay sila po, ito ating mga kabataan na nakatalaga para sa sa kanilang pangangalaga sa mga kabataan kontra droga at terorismo. Naantabayanan natin yan, although we only have nasa kabilang linya na pala natin, no? Si Errol Teves. Magandang hapon po. tanghali sa iyo, Errol Teves. Yes. Magandang tanghali rin po, ma'am. Magandang tanghali, Sir Errol. Yes po. So ako po, Go ahead, si partner. Errol Go ahead. Teves po. Yes, ako po ang treasurer ng Eastern Police District ng Kabataan kontra Droga at Terorismo. Ako rin po ay nagmula sa Marikina, sa barangay ng So, opo, ayan, taga Marikina po ako at ngayon nandito po kami sa San Juan dahil meron po kaming activity na magpapakain sa mga kapulisan natin sa vaccination day po. Ayan, so ang Kabataan kontra Droga po ay laging nandito, syempre para sa mga kabataan natin na mailayo sila sa illegal na droga at sa banta ng terrorismo. Ayan. So, marami na rin po kami naging project this past few quarters. Ayan. So, nagkaroon na rin po kami ng feeding program sa iba't ibang barangay. Nagkaroon na rin po kami ng bootcamp dito sa city ng San Juan. Ayan. So, magkakaroon din po kami ng another bootcamp sa Pasig naman po on December 3 and 4. Ayan. So, yung mga upcoming projects po namin, ayan, meron po kaming gagawing psychological crash course personality development webinar para sa mga PNP po ito at sa mga kabataan din po na kagaya namin. Ayan. So, next year, mas paiigtingin pa po namin yung KK especially dito po sa ETV, ayan, sa pamamarisan. Mas gagawa kami ng mga proyekto na kaaya-aya para sa paningin ng lahat. Ang ganda. Partner? Yes, partner, nakita natin na sinabi na ni Sir Errol yung kanilang mga programa, mga plus and programs ng KK no? So, gusto lang natin sabihin na talagang yung KK natin is napakalaki ng partisipasyon ng ating KK sa mga programa ng ating kapulisan sa komunidad, no? Dahil kayo yung tumatayong boses namin sa mga kabataan, no? At hindi lang namin, syempre, yung bansa natin. Kaya, ano ba yung mga gusto nating iparating sa mga kabataan, no? Lalo na sa iba na hindi pa alam yung tunay na layon at hangarin ng KK Hindi lang sa mga kabataan, kundi lalo na sa ating bansa, Sir Errol. Yes po, ayan. So, ang layunin po ng KK o Kabataan kontra Droga at Terorismo para mas mapalapit po yung loob ninyo sa ating mga kapulisan.
Huwag po nating isipin na kapag nakapag-pulis ang ating kaharap, katatakutan na po natin sila. Mali po iyon. Ang pulis ang unang-unang tutulong sa atin para iluyo tayo sa mga klaseng krimen na yan. Ayan. So, ang kami bilang officer ng KK.it sa APD, pinapromote po namin talaga na mapag-isa lahat ng kabataan na gawin kung ano yung nararapat at tama para sa ating bayan. Diba? Ika nga ng ating pambansang bayani na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Napakaganda. Medyo kinakapos tayo sa oras, Sir Errol, no? Kaya siguro, last question ko sa'yo, paano ba makaka-join or mako-contact ng ating mga kabataan? Paano sila maging miyembro o maging bahagi ng KK.dot, no? Kasi maraming mga kabataan nagtatanong kung paano mapapabilang sa KK.dot natin. Yes po. Ayan, so meron po kaming Facebook page, Eastern Police District, Kabataan kontra Droga at Terorismo. Kung hindi nyo man po mahanap ang aming Facebook page, pwede po kayong lumapit sa ating mga police substation ng inyong mga barangay or city at makipag-ugnayan po kayo sa ating mga kapulisan at panigurado naman po ako na bibigyan po nila kayo ng impormasyon paano magiging membro ng dito sa KK.dot po. Ayan. Sir Errol, maraming salamat sa maliit na oras na naging bahagi mo sa aming programa, no? Yes, at po, salamat sa inyong mga pagsiservisyo, sa yung voluntaryong pagsiservisyo sa ating community at higit sa lahat sa napakalaking tulong na ibinibigay nyo sa ating kapulisan. Mabuhay kayo at ipagpatuloy nyo lang sana yung ganitong magandang gawain. Thank you. Maraming thank you salamat, po, Sir Errol. Opo. Partner? Thank you po. So, this time, natutuwa tayo. Dapat talaga yung mga kabataan, Sir Errol Teves, ay talagang bigyan ng pinagkakaabalahan. Yan yung sabi nga, yan, kasama dyan, partner, yung kapwa ko, pananagutan ko, di ba? Pero bago yan, partner, we only have about 9 minutes more to go. 9 minutes. Batiin muna natin, partner, no? Matitikas daw na driver ni COP, Corporal Angeles, Corporal Ambrosio, Police Senior Staff Sergeant Sabellan, at saka si Sir Hill. And then, Benji Casas is watching. Gayun din si Sir Aquileza, no? At si Sir Michael Mase, ang Marikina Detective Group. Partner, batiin din natin yung ating warrant team. Partner, ang ating Chief PNP, Police Director General Leonardo Carlos. Ang Partner. ating NCRPO Director, Police Major General Vicente Danao Jr. At ang EPD, Police Brigadier General Orlando Yebra Jr. Go ahead, partner. Go ahead. Yun. Baka magtampo to, partner, yung ating warrant team led by Police Lieutenant Palomar, no? Go ahead, partner. Sige, go ahead. At si Benji Casas watching from GSO Arms led by Police Major Nicolas. Partner, gusto rin natin i-congratulate yung mga bago natin promote dito sa Marikina City Police Station, no? Si Police Captain Greco Gonzales at si Police Captain Ramil Soriano. At syempre, yung isa nating idol, Police Major Ricardo Mendoza. Batiin natin yung partner. Mga bagong promote, partner. Congratulations po sa mga newly promoted. You deserve that promotion, each and every one of you. At saka, partner, hindi natin nabate sa program natin last week nag-birthday yung ating akopo rito. Kaya belated happy birthday ulit sa aming akopo kay Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro, sir. Bakit di mo binulong sa akin kanina? Nakita ko, di ko walang binate. Belated happy birthday, akopo, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro. Siyempre, magandang tanghali, no? Sa bumubuo po ng Kaagapay team, uli, no? Kay Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, kay ako pa yan, ano? Kay ako po, belated happy birthday sa ating COP. Siyempre sa aking pilot, no? Si Police Corporal Mark Clado, gayon din kay Corporal Robin Barameda. We have 5 minutes more to go. And alam mo, partner, no? Saludo tayo sa
sa ating mga kapulisan at sa mga otoridad, no? Hindi po lamang sa ating mga kapulisan, kung hindi po sa mga otoridad natin na nangangalaga sa ating hindi po lamang ng ating kalusugan ay ng ating kaligtasan. Ang kalusugan, gayon din po ang ating kabuhayan at ang ating moral values, ano? Ibang-iba sa noong unang panahon. Ngayon, kasama natin sila sa ating pang-araw-araw na buhay, partner, di ba? Ikaw bilang station commander ng Substation 6 ng Marikina City Police Station, ikaw din ay tumatayo sa isang role, no? Na ikaw ay ama ng iyong nasasakupan. Di ba, partner? Tama, partner. Oo. Alam mo, ang pulis ngayon, makikita mo na sa lahat eh. Kaya nga, kung ano yung Kumpleto. tinatalakay, Full package na ang PNP. partner, kung ano yung tinatalakay natin kanina sa ating ARCAD, no? Ay ganun din ang inia-apply mo sa iyong nasasakupan sa Substation 6. At gayon din ang inia-apply naman ng ating butihing ama ng Marikina City Police Station down to the level of the substations ng Marikina City Police Station. Kita nyo, no? Sabi ko nga, partner, kanina, isipin mo, no? Today is holiday. Pero ang ating pong mga kapulisan ay walang holiday. Talaga pong... Balik na dyan, partner. Yung holiday, dyan tayo mas busy. Dyan mas busy yung kapulisan natin. Adjusted ang holiday, no? Me as I grew up in a military family, me as I grew up in a uniform family, talagang hindi namin sila nakakasama on the very day of the holidays, di ba? So, maraming salamat din sa ating mga kapulisan and syempre sa inyong lahat, maraming salamat po sa ating mga otoridad, sa ating mga public servants, sa ating mga kapulisan partner. Siyempre, partner, co-anchor mo ako, magte-take advantage na ako. Ako lang yung Go ahead. makakabati talaga ng substation namin. Partner, gusto ko lang batiin yung Barangay Concepcion 1, no, sa pamumuno ng aming butihing kapitan dyan, si Cap Jerry Santo Domingo, sa kanilang suporta sa aming police substation. Siyempre, binabati ko ang lahat ng kapulisan ko sa Police Substation 6, sa Concepcion 1 Police Substation, sa aking mga deputy at OIC patrol na aking mga classmates, kay Police Lieutenant Candile, ay kay Police Lieutenant Aimee Belarbino. Salamat sa inyong tulong at suporta, mate, sa pangangalaga natin sa ating police substation. Partner. Batiin natin yung Team SWAT ng Marikina City Police Station, Police Lieutenant Jeric E. De Los Santos, kay SDO Bravo, Police Senior Master Sergeant Pato Roberto D.B. Marcelo, Police Corporal Mark Andrew Parungawan. Yung At kay pilot Tango Mike Charlie ng TMR, kay Police Lieutenant Belmore de Atras. And sabi ni partner Elinda San Juan, good job daw, Police Lieutenant Julius Criste. May tigahanga ka. Nag-iisa lang yan, partner. And kay Roda, no? Good afternoon. We only have about seconds more to go. Sige, partner. Sabi nga natin, today is the end of November. Ilang araw na lang po ay bukas pala, December Bukas, na. partner, Disyembre na. Bukas. Igayak mo na yung regalo mo sa akin, partner. Tulog talaga ako Mag-December. palagi, partner, sa pansitan. Memorable sa akin ang November 30. Hindi lamang dahil sa ating bayani, no? So partner, ilang segundo na lang ang nalalabi. Sige. And this time, nais nating magpasalamat syempre sa ating mga nakadaupang palad, kay Police Colonel Julius C. Suriben, ang Chief ARCAD, NCRPO. Gayon din kay Errol. So partner, paalam ka na. Sige po. Muli po, maraming salamat po sa pagsama niyo po muli sa aming programa. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Criste. Magandang tanghali po at pagpalain po tayo lahat ng ating dakilang lumikha. So once again, maraming salamat sa ating technical side. Kay Jigger, thank you. Kay Arnold, thank you. Kay
Kay Ate Elsa, thank you very much sa aking pilot. Kay Corporal Mark Lado, and then kay Corporal Barameda, sa ating pong COP, Police Colonel Benliner Kapili, at sa bumubuo po ng Lingkod Bayan, kaagapay ng mamamayan team. Ito po ang Yabang Lingkod. Muli po tayo magkasama-sama sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan